pagkakataon din. lang po. Sa paksa Okay, tayo. sige. Bigyan kita ng saguli, 5 minuto para magtanong kay Apro. Go. Yung pong sa paksa natin kailan naging Diyos si Jesus. Ito po, yung pagiging Diyos niya po, yung sa ano yon sa lupa, ano. Ang tanong ko po, yung po bang nasa luklukan ng kanan na Diyos, sino po ba sa inyo yun? Saan ba yung talata na tinutukoy mo? Gawa 7, marami nagpapatungkol. Ito na lang sa Gawa 7, 55-56. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Anong panahon si... Ayan yung Esteban, binabato si Esteban. Eh, di si Jesus, si Kristo. Yung mamamatay na si Esteban, nakita niya yung kalawalhatian eh. Ito. Next. Katayo. Apo, tama po, tama. Ito, next. Ganon din po yung sinasabi dito sa ano. Puro yung patotoo po to sa Marcos 16:19. Ang Panginoong Jesus umupo sa kanan ng Diyos. Sino po yung umupo? O, nabasa mo naman malinaw. Apo, di ibig sabihin yun yung patungkol na Jesus. Pero po itong Jesus na umupo sa kanan ng Diyos, ito po yung nung nagkatawang tao na po yung berbo, nung umakyat na po siya sa langit. Yun po yung tinutukoy sa Marcos na ano, Diyos na po ang pangalan niya, ay Jesus na po pangalan. Pero yung sa ano po, sa Hebreo, yung sinabi nga po kanina ng ano, Hebreo 1:8, na yung umupo ka sa aking kanan, o Diyos, na sinabi ng Ama, o Diyos, umupo ka sa kanan ng Ama, ay sa aking kanan, yun ang pagkasabi ata doon. Ano po, 'di ba wala pang pangalan na binabanggit. So kailan daw siya naging Diyos? Ibig sabihin, Diyos na siya, yung anak, nung hindi pa siya nagiging katawang tao. Na hindi pa yung berbo na Diyos na sa Juan 1:1 hanggang 14 na sinasabing nagkatawang tao ang salita, yun na po yung pinanganak ni Maria na Jesus na pinangalanan na may pagka-Diyos at pagkatao, yung pagiging katawan tao. So sa makatwid po, yung kailan siya naging Diyos na sinasabi, Diyos na po talaga siya. Yun po yun. So, ano po ang ano niyo po doon kung tatanungin ko po kayo, yung po bang sinabing nakaupo sa kanan na yun, hindi po ba siya yung binabanggit na kung kailan naging Diyos yung Jesus? Yun lang po. O, malinaw naman sa talata na yung tinutukoy na pangalan doon, Jesus. Di ibig sabihin po yung Jesus po na sinasabi po na kung kailan siya naging Diyos na si Jesus, talagang Diyos na po siya before pa siya naging pangalan Jesus na naging tao. Oo, yun naman yung stand ko kanina pa eh. Bakit parehas po pala tayo paniniwala? Pareho tayo ng paniniwala. Okay lang po sa akin yun. Okay na po. Yun lang po yung sa paksa. Nilinaw mo na. Kasi yung pagiging Jesus niya na bilang tao, nagkatawang tao, Diyos na siya before. May origin. Sabi nga na sa kanina, may origin. May origin siya. Kasi yung umupo, Diyos ko, umupo ka sa aking kanang kamay, nung sa may Hebreo 1:8, wala pang binabanggit na na pangalang Jesus. So, nung umakyat siya sa langit, nung pumunta niya sa kanyang ama, doon na binabanggit na yung may Jesus na siyang pangalan. Tama po ba yun? Tama po, hindi? Yun lang po, yun po yung tanong ko. Parehas pa tayo ng paniniwala. Oo, pareho tayo ng paniniwala. Po. Yun lang po yung kaunawaan ko dyan sa Pero kung sa ano po sana dapat kung Diyos talaga siya, kung kailan daw siya naging Diyos. Diyos na siya before na pinangalanan siya ng yung berbo nga nagkatawang tao, malinaw na ipinanganak siya ng Maria na tao, nagkatawang tao. Kagustuhan po ng Diyos Ama yon. Dahil Diyos na po siya, siya po yung walang pasimula eternal po yung Diyos na yon na nagkatawang tao na si Jesus na umakyat sa langit at talagang ganap na Diyos na siya. Talagang Diyos na. Bilang sa katawang tao. May kalituhan po, di ba? Pero yung nakakaunawa po, yun po yung ibig sabihin na hindi lang bilang si Jesus naging pinanganak na naging Diyos na siya, saka pa lang siya naging Diyos. Hindi po. Diyos na po siya before. Yun na po yun.
So, okay ka na sabay-sabay? Ikaw naman, Apro, gusto mo ba tanongin si sabay-sabay? Sige, konti lang. Okay, sige, orasan ko na rin. Game. Unang tanong, bakit hindi mo masagot yung tanong ni taga-sako kanina na sino yung nakaupo dun sa kanan? Si taga-sako kung sino. Kasi nga, yung kaya hindi ko siya masagot na yung sa pangalang Jesus, yun nga yung paliwanag ko. Na nung tinawag siya nung sa 1.8 na o Diyos, umupo ka sa aking kanan, walang pangalan na ano eh, yung anak, wala pang pangalan eh. Ibig sabihin, bago pa nangyari yun, umupo ka sa aking kanan, sinabi, hindi pa siya pinapanganak, hindi pa siya Jesus. Hindi pa siya Jesus yung o Diyos. Kasi sinerch ko yung ano na talata na yun, nagpapatunay na nangyari yon nung hindi pa siya pinapanganak. Kaya ang ibig sabihin, Diyos na siya bago pa siya yung berbo, pinani berbo na nagkatawang tao, isalita ng Diyos. Nagkatawang tao. Yun. Kaya yung Jesus na naging pangalan bilang nagkatawang tao, Diyos na siya before. Yun na nga yung walang pasimula, yung eternal. Ang Diyos. Katoliko ka ba, bro? Hindi po. Ano ka? Born again. Born again. Akala ko kasi katoliko kanina eh, kaya hindi mo masagot. Hindi po. Kasi hindi ko masagot na pangalanan po ng pangalan na Jesus kaagad siya kasi hindi pa siya pinapanganak. Wala pa yung berbo. Nung walang pasimula po kasi eh. Walang pasimula. Nilalangan lahat sa nasa langit at nasa lupa. So next question. So pumapayag ka na merong chance o merong tagpo sa Biblia na naging Diyos si Jesus. Alin po? Pakiulit. Payag ka na sa topic at sa iyong pananampalataya na may panahon na naging Diyos si Jesus? May panahon na naging Diyos si Jesus. Opo, na ano, Diyos, may panahon po talaga na ano, Diyos na po talaga siya. Si Jesus. Hindi, ang tanong ko, may panahon ba na naging Diyos siya? Panahon na naging Diyos. Diyos na po siya. Hindi po siya, wala. Kasi yun yung topic eh. Pumapayag ka ba na naging Diyos siya? May panahon na naging Diyos siya? Ano siya dati? Diyos na po siya, hindi ako pumapayag na naging Diyos kasi Diyos na po siya. So walang panahon na naging Diyos siya. Pagka inano po kasi natin yung bilang katawang tao, may sinasabi na yung pagiging Diyos niya yung ano, sa lupa, yung binigay ano, yun po yun. Pero ang ano po kasi yun, Diyos niya siya dati. Diyos na siya dati. Parang ang kalituhan po na yung pagiging Diyos niya na bilang naging katawang tao, yun po yung pagiging Diyos kung sa pangalang Jesus. Pero kung wala po pang pangalang Jesus, doon mo po papasok yung berbo na ang salita ay Diyos. Kasi po yun nga po yung pagkakaano po natin, yung pagiging pinanganak siya bilang Jesus na katawang tao. So before na magkatawang taong Jesus, yun nga po yung berbo. Yung ibig sabihin, yung salita ay Diyos. Kaya magiging magpagkakadiyos So alin ka sa dalawa, bro? Alin ka sa dalawa? Payag ka na may panahon na naging Diyos siya o hindi ka payag na may panahon na naging Diyos siya? Kung tatanungin ko po yan, dalawa po yan. Ano? May magiging Diyos nga po siya nung sa katawang tao na yung pinanganak po siya ni Maria. Pero before nga po, Diyos na siya. Yun po yung pagiging Diyos niya na yung katawang tao. May kalituhan po kasi parang hindi ko ma-explain ng husto eh. Pero yung verbo po na yun, sinasabing ang salita ay verbo, yun na po yung salita. So ngayon, yung pagiging Diyos po na nagkatawang tao, kaya po siya nagkatawang tao, pero Diyos po siya, nagkatawang tao. Parang yun nga po yung paniniwala iba, yun yung pasimula. Pero may pinanggalingan na po siya, Diyos na siya talaga. Kasi nagkatawang tao po. Sige, ulitin ko yung tanong. Alin ka sa dalawa sa pagpipilian? Payag ka ba na naging Diyos si Jesus may panahon? O hindi ka payag na walang panahon na naging Diyos si Jesus? Ayag ako na magpanahon na naging Diyos si Jesus. Dalawa po, yung ano po, yung di ako payag na ano, naging Diyos si Jesus. Paano ba? Nalilito ako, pakiulit nga po. So hindi ka na payag na naging Diyos si Jesus? Hindi, ulitin po, pakiulit po. O ulit yung tanong. Alin ka sa dalawa? Payag ka ba na may panahon na naging Diyos si Jesus? O hindi ka payag na walang panahon na naging Diyos si Jesus? Payag po ako kasi yung tinutukoy nga po na Jesus, siya nga po yung Diyos. Kaya walang kahit balibaliktad nyo po, yung Jesus po ay Diyos.
Diyos na po siya. Kung pumapayag ka na may panahon na naging Diyos si Jesus, kailan yun? Yung pong sa lupa nga po, nung pinanganak na po ang yung pagkilala po bilang tao kasi tao po yung nila kasi So sa panahon na nasa lupa si Jesus, doon pa lang siya naging Diyos. di po.